Wala yatang maniniwala dito sa sinabi ng General Manager ng Golden State Warriors na si Mike Dunleavy Jr. mga kaibigan, patungkol sa matunog na storya noon na pagkakaroon ng kupunan ng Warriors ng malaking interest na kuhanin si Giannis via trade bago ang nagdaang trade deadline. Pero bago yan binatikos na naman ng maraming fans si Steve Kerr matapos ang pagkatalo ng Warriors kalaban ng grupo ng Los Angeles Lakers. Kung saan may malaking question ang marami kasi babad na naman daw po si Brandon Podziemski kontra LA Lakers. Nakita namang struggle malala si BP pero binigyan pa rin siya ng 33 minutes na playing time, mas mataas pa yung minuto ni Pods kesa kay Pat Spencer. Well, hindi ito ang issue kasi okay naman na yung 24 minutes na ibinigay ni Kerr kay Pat. Ang nirereklamo ng marami kasi 10 minutes lang ang minuto nitong si Will Richards. Kung saan isa nga siya sa gumawa ng malaking ambag sa nagdaang panalo versus Phoenix Suns na naglaro ng 27 minutes, sayang lang daw yung malaking minuto ni BP kung ibinigay daw po yung kahit 10 minutes lang kay Will sa 33 minutes ni Pods ay posibleng nanalo pa sila. Kasi mapagkakatiwalaan naman talaga ang laruan ng Warriors rookie. Sabi ng marami ngayon ay puro palpak na mag-coach si Kerr at paboritong-paborito nga daw talaga niya si Brandon Podziemski, yung iba nga sinasabing anak nga daw po ni Steve Kerr si Pods sa labas. So grabe naman, para sa akin may point naman yung iilan sa sinabi nilang sumobra talaga sa minuto si BP at ang liit ng minuto na ibinigay kay Will Richards. Isang game changer ang Warriors rookie kaya posibleng sila pa ang nanalo kung nabigyan siya ng sapat na minuto. Yun nga si Kerr at ng buong coaching staff pa rin naman talaga ang masusunod at sila rin yung mas nakakaalam kung papaano i-handle ang anumang laban. Pero kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo, tama bang babad sa laban ng isang player na nag-struggle yung laro? Mag-comment lang. Samantala paniguradong magugulat ang lahat sa sinabi nitong GM ng Dubs sa kanyang latest interview, tungkol sa Giannis trade kung saan matunog na ang pangalan ni Draymond Green na kasama umano sa package sa pagkuha nila kay Giannis Antetokounmpo sa Bucks. Maingay ang storyang sina Draymond Green, Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski at ilang future first round picks ang inilatag na offer ng GSW sa Milwaukee para makuha si Greek Freak. Kung saan i-deny niya na kumbaga hindi nga daw niya isinama sa package si Draymond para kay Giannis, maliban daw po sa may isang koponan daw umano ang tumawag sa kanya tungkol kay Green at gustong kuhanin ito. Na matagal na rin nga daw ang koponan na ito na gustong makuha si Draymond. Well, curious pa tuloy tayo kung anong koponan ang matagal at pabalik-balik na tumatawag kay Mike tungkol kay Draymond. Ani niya ang totoo walang malapit na deal sa kampo ng GSW at sa kampo ng Milwaukee tungkol sa Giannis-Draymond exchange. At hinding-hindi nga daw nila trade si Draymond o maging si Jimmy Butler sa kahit anumang star ang available sa trade market. So dahil sa sinabi ni Mike ay walang naniniwala sa kanya at sinabing sinungaling daw ito. Kasi kung hindi mo nga bibitawan ng isa kina Jimmy Butler o Draymond Green para kay Giannis, ay paano mag-match yung salary? Ubos ang player ng Warriors pag ganun at base sa sinabi niya walang offer silang ginawa para makuha si Giannis. Pati ako ay nalilito talaga kasi maraming NBA insider ang nagsabi noon na naglatag daw umano ang GSW ng magandang offer sa Bucks para kay Giannis. At isa kina Draymond o Butler ang willing ibigay ng Dubs kapalit ang Bucks superstar. Kayo mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa sinabi na ito ni Mike Dunleavy Jr.? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat. Ito pakinggan po natin ng mabuti ang sinabi niya. Yeah, I mean, I'd walk that back a little bit. His name was not in conversations, other than the ones where teams call me and ask about him, which they do every year, so nothing's new there. I mean, the idea that he stayed with the Warriors past the deadline was, but the reality is, nothing was close, and nothing was considered. You know, Draymond was not being shopped or talked about in deals, so it's a little misleading, and you know, we're kind of picking up the pieces here, but I think he's in a great spot, and so are we moving forward. You said nothing was close regarding Draymond. I assume nothing was close in your pursuit of Giannis. Why is that? Because he would have to be in the deal, or Jimmy. Okay, well, you're putting words in my mouth. So Okay. that's an unbelievable assumption. So was Jimmy then on the table? No, we're not doing that. I'm not going on the roster talking about who's in trades and who's not. We don't do that.